If you would like to join us in Holy Communion, please prepare the elements, the bread, and the drink. Amen. Good morning, church. Welcome po again sa ating pang-end time of our online service. And I know excited na po kayo sa time wherein we can gather again once again. Kami excited na we can't wait na magka-gather ulit ng physical yung church natin, magkabeso-beso ang bawat isa. And we are hoping na when that time comes, lahat tayo will be here, excited, meeting everyone. Bago tayo mag-start sa ating worship, I would like to read a passage, Psalms 100. Actually, nung isang araw, kinukwento ko nga kay Pastor Tim, I was dreaming na nagpe-preside ako. And in my dream, I was just giving thanks to the Lord because of the word na na-receive namin. Na sabi doon, people under grace have a heart, a grateful heart, or thankful heart sa kanila. So let's read Psalms 100 verse 1. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kahit nasa bahay kayo, come with gladness. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving. Imagine niyo nga yung church natin. Pumapasok kayo dun sa gate na yan with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good and His mercy is everlasting and His truth endures to all generations. We will continuously declare that He is good in the midst of what's happening around sa Pilipinas, sa buong bansa. Sabi doon, the Lord is good and His mercy is everlasting. And one thing is sure, His truth endures to all generations. Can we give a best clap offering to our God? Thank you, dear God. Hallelujah. Father God, we thank you po, for truly po, you are true sa inyong salita. And you never fails po sa inyong mga promises that, Lord, you are good and your mercy endures forever. And Lord, mararanasan po ng bawat isa po sa amin that as we worship you, as we sing praises sa inyo, even though nasa bahay lang po kami, nararamdaman po namin yung inyong presensya. And ngayon pa lang, dear God, we are continuously inviting your presence. And may you enjoy the praises of your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Woo! Hallelujah! We give you praise, God. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down.
sing, sing, and make music with the heavens. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us. When we shout your praise, lift high the name Oh, Jesus. Jesus. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Oh! Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Come on, whoa, live it up. Our church rejoice. Just hold on for the dawn will soon. Come on, Jesus! Jesus! Come on, sing out! It's in His blood. Jesus! Sing, oh, come on, we sing. Hallelujah. Woo! Come on, lift Him high. Amen, amen, and amen. Hallelujah, dear God. Jesus, truly po, you are the light of heaven and our friend forever. And Lord, we thank you because mararanasan po namin heaven here on earth. And thank you, dear God, because hindi po matatapos ang taon na to na hindi po namin mararanasan goodness upon goodness sa aming buhay. Favor upon favor and blessing upon blessing sa bawat isa po sa amin. Father, ngayon pa lang, we are opening po our hands, expecting po We give you praise. every blessing na ibibigay niyo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. We give you all the glory, God. We're heaven's spun creation, His pride and adoration, treasures woven by His love. Yeah. His careful hands, they hold us safe within His promise of calling and of destiny. And I will sing of all you've done. I remember how far you carried me till the end. Oh, faithful to the end. Jesus.
A father's heart, a father's heart that's for me, a never-ending story of love that's always chasing me. His kindness overwhelms me, and hope for me. Come on, never giving up. Oh, I will sing how far you carried me. Worship you. Come on, just worship Him today. And I will worship you. And I will worship you. There wasn't a day. There wasn't a day that you weren't by my side. There wasn't a day that you let me fall. And all of my life, your love has been true. Yes, all of my life, there wasn't a sing of and all you've done. I remember how far you carried me. Until
Oh, we give you praise. Oh, we lift you up. Oh, Jesus. You know po, ito po pandemic na to, not for a minute that you have been forsaken. Jesus! Oh, you've been so faithful. You've been so faithful, God. It's not like you today. In this place, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone. You alone are good. You Can we all stand? Can we lift up our hands? And I give my life to honor this.
We sing of your love. Alam niyo po, in the midst po na yung pong mga tao nagda-doubt kay Lord, sinabi na, Lord, if you are great, bakit mo dinala to? Ba't mo hinayaan to? The Lord is calling po as believers to be a different spirit, na we give our life, especially this time, to honor the love of Christ for us. Amen? You agree? That's why I can't get enough and say, and I give my life to honor this, the love of Christ, the Savior King. Hallelujah! Father God, maraming salamat for today, for allowing us, Panginoon, na ang aming worship ma-center sa iyo, Lord Jesus. Maalala namin na all throughout nitong aming pinagdaanan, you have been faithful, you have been good. Na Lord God, naranasan namin, not for a minute we were forsaken. Yes, meron mga nagkasakit. Yes, meron, Lord God, mga nawalan ng trabaho. But Lord, right now, here we are still, Lord God, healthy, strong, and favored because of you. So Lord God, we give you back all the praise. We give you back all the glory, our Savior King. And Lord God, right now, we dedicate to you this worship service na meron kami. May you be lifted higher. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. God bless you po, mga kapatid. May the grace and the glory of God be with us all. Pwede na po kayong magsiupo. Amen. If you would like to join us in Holy Communion, please prepare the elements, the bread and the drink. Magandang umaga muli, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. I believe that this is the day that the Lord has made, and we will continue to rejoice. At nagpapasalamat tayo na tayo ay magkakapatid dahil sa Panginoon. Tayo din sa araw na to, despite marami tayong dinadaanan, napakalaking privilege that we know that the Lord continue to be with us. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, at ang Panginoon natin ang siyang talagang nagbibigay sa atin ng lahat-lahat ng ating pangangailangan. May the Lord bless you. Dalangin ko sa araw na to, sa inyong pakikinig, ay muli, may matutunan tayo tungkol sa ginawa ng Diyos sa atin. At sa pasimula, nais ko hong i-challenge kayo. Kung natatandaan po nyo, there was a time we have a study tungkol po sa encounter ng Panginoong Jesus sa babaeng Samaritana. Ito po yun, at dito ko kukunin yung ating pag-aaral. Taken from John 4, 1 to 34. Mababasa nyo dyan na nakakatagpo ng Panginoon yung babaeng Samaritana, at doon po ay marami silang pinag-usapan. Mapapansin po nyo, isa sa pinag-usapan po nila dyan ay yung tungkol sa tubig, na nung dumating ang Panginoong Jesucristo ay humingi siya ng tubig sa babae. Pero sa kanilang pag-uusap, later at the end, yung babae ang humihingi ng tubig sa Panginoong Jesucristo. At doon din po sa kanilang pag-uusap ay pinatawag ni Jesus ang asawa ng babae, na alam natin ayon sa istorya ay may 5. Subalit,
hindi naman po pala niya to mga asawa, kumbaga sa ano ay kinasama. At nung malaman ito ng babae, nung malaman niya na alam ng Panginoon Jesucristo, isang bagay na notice ng babae, itong Samaritana po ang tinutukoy ko, na-notice niya na si Jesus ay isang propeta. At dahil na-notice niya na si Jesus ay propeta, napunta na talaga sila sa isang bagay na pag-uusap na sinabi ng babae, kayong mga Hudyo ay sumasamba doon sa Jerusalem, pero kami ay dito sumasamba. Then doon na ho nagsalita ang Panginoon Jesucristo, at ito po yung mababasa natin at sinabi ng Panginoon Jesucristo. But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Dito ho dumating na, nung sinasabi ng Panginoon Jesucristo ang mga katagang ito, ay dumating ang kanyang mga disipulo. At nung dumating ang kanyang mga disipulo, ay niyaya nilang kumain ang Panginoon Jesucristo, hinikayat nilang kumain ang Panginoon Jesucristo, pero may sinabi ang Panginoon sa kanila. Ito po yung mababasa ninyo sa talatang 32 at sa verse 34. Hindi ko na po binuo yung talata, pero ang sabi ng Panginoon Jesucristo, I have food to eat of which you do not know. Pagkatapos sa 34, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Dito po ay mapapansin nyo na may dalawang deklarasyon ang Panginoon Jesucristo na gusto kong bigyan natin ng pansin. These are two powerful declaration. At kaya ko nga po ito nais na tunghayan dahil nakita ko napakagandang mensahe nito na dapat nating ituro sa mga kapatiran. Ano ba yung dalawang powerful declaration na yun, Panginoon? Let me present to you, brethren, two powerful declaration of Jesus, dalawang makapangyarihang deklarasyon. Una, sabi ng Panginoon Jesucristo, my food is to do God's will. Ang aking pagkain ay gawin isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Meaning, meron palang kalooban ng Diyos sa Kanya. Meron din pong kalooban ng Diyos para sa inyo. And I think kung gagayahin po natin ang Panginoon, it should be our target, should be our aim, na una sa lahat, alamin ko ano yung kalooban niya at ito ay tuparin. That's what He said. Pangalawa, binanggit ng Panginoon Jesucristo, sabi niya, my food is to finish God's work. Ang aking pagkain, ganapin ang ipinapagawa ng Diyos sa akin. So ito po yung dalawa na mababasa nyo sa John chapter 4. Ito po yung natagpuan natin sa pamagitan ng pag-uusap ni Kristo at ng babaeng Samaritana. Ulitin ko po, lumalabas dito, merong kalooban o will ang Diyos para kay Kristo. Yes, there is. Pangalawa, merong pinapagawa ang Diyos kay Kristo. Take note, dalawa po yan. Merong kalooban ng Diyos kay Kristo at ano yung pangalawa? Ang kanyang target ni Kristo ay matapos niya ang ipinapagawa ng Ama sa Kanya. Madalit sabi, merong assignment si Lord. Meron siyang parang pagkakatawag kay Lord Jesus. Marami tayong mamaya babanggitin na dahilan bakit siya naparito. Pero nandito po yung pinakadalawa, pinakabuod na gusto ng Diyos para sa Kanya. And take note of that. Noon pa man po ay may sinabi na ang Diyos. Meron ng pinaghandaan ng Diyos. Nag-aantay ho ang Diyos sa ating Panginoon Jesucristo. Hanggang sa dumating po yung takdang panahon. I was thinking of that. Napakatindi ng pag-aantay ng ginawa ng Diyos. Meaning, mula po ng creation, mula nung nilikha niya si Adan saka si Eva, God already knew kung ano mangyari sa tao. God already knew na tayong mga tao, we needed the Lord Jesus. At inantay po talaga ng Panginoon Diyos yun. At kaya nga po, merong talata sa aklat ng Galatia na may binabanggit na talagang hindi ho aksidente ang lahat na naganap. Ito po, basahin ko po sa inyo. Amen. Dito makita nyo muna, God has a will for Jesus at sinabi niya ito. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman,
born under the law. Hallelujah. Amen. Ang maganda po sa Panginoon Jesucristo, ang maganda po sa pangyayaring ito, bagamat inabot po ng matagal na panahon, ang God po natin mismo, ang God the Father, waited for that time. And also the Lord Jesus waited for that. Ang maganda is aware si Jesus na sa planong ito. Conscious ang Panginoon Jesucristo dito. Alam niya to at dito nakapokus ang Panginoon Jesucristo. Kaya nga po gusto kong talakayin ito sa inyo, paalam sa inyo na ito pong mga ito ay kalooban ng Diyos at matagal na panahong inantay ng Diyos. And He waited. Nagantay talaga. At dito pinakita ng Diyos na kaya niya mag-antay because this is a very wonderful plan for all of us. Patunayan ko po ito sa inyo. Nakita po ito, nalaman natin to sa pamagitan ng panalangin ng Panginoong Jesus na mababasa sa Luke 22:42. Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Yan po yung binanggit ng Panginoon Jesucristo at naniniwala po ako na dito pinapakita ng Panginoon Jesucristo, diyan siya nakapokus. Nakapokus siya saan? Sa kalooban ng ating Ama. Ganon din po, ito yung dineclare ng Panginoon Jesucristo. Kitang-kita to, ulitin ko, kitang-kita to sa kanyang panalangin at pangalawa, kitang-kita to sa kanyang declaration. Na ano ang kanyang panalangin, ano ang declaration niya? Ang kalooban ng Ama. Meaning, may kalooban ng Ama sa kanya. Now, pakita ko sa inyo yung kanyang declaration. Ang kanya pong declaration ay mababasa sa John 5:30. I can of myself do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is righteous. Because I do not seek my own, yan po maliwanag, will, but the will of the Father who sent me. Hindi po ibig sabihin niya na walang kalooban ng anak, meron siya, pero ang ginusto niya, ang kalooban ng Ama, ang masunod sa kanyang buhay. Balik po tayo doon sa ating pinag-uusapan. Does God have a will for us? Meron mga kalooban ng Diyos sa atin. Well, obviously, sasagutin ko po kasi kayong yes. Mababasa po ito sa Jeremiah 29:11. I like this verse. One of my favorite verse. At naniniwala akong sa mga mananampalatayang in love kay Lord, pinanghahawakan tong verse na to. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope. Dito po sa lumang tipan, Jeremiah, kitang-kita na natin dyan, na nabasa natin, merong iniisip ang Lord sa atin, at ang iniisip ng Diyos ay hindi po kaguluhan, kundi kapayapaan. Hindi masama, it's not evil, para magkaroon tayo ng future and a hope. Also with this, gusto kong paalam po sa inyo, nung mabasa po natin ang aklat ng Colossus, ito po sa New Testament, sa New Covenant, ay napag-aralan natin na merong prayer si Paul sa mga taga-Colossus. Take note, that was thousands of years already, nung nabubuhay pa si Apostol Pablo, ay binanggit niya na meron siyang prayer para sa kanila. Mababasa po ito sa Colossus 1, talatang 9. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of His will, in all wisdom, and all understanding. So, nandito yung prayer ni Paul para sa kanila. Ano ang prayer ni Paul? That they be filled with the knowledge of His will. Tapos, magugulat pa kayo, may mas matindi pa, hindi lamang gusto ni Pablo na malaman nila ang kalooban ng Lord, pero gusto ni Pablo na malaman nila ang kalooban ng Lord with all wisdom and spiritual understanding. Itinuro po natin to one time. Amen. One Sunday, ito po yung aking topic. At honestly, kung titignan nyo yung isa pang aklat, binasa natin ang taga-Colossus, binasa natin ang Colossians 1:9, pero makikita nyo, yung isang aklat sa Ephesians 5:17, makikita ninyo na kalooban ng Ama, gusto ni Pablo, nagpe-pray siya, na tayo hindi maging mangmang. Kaya nga nakalagay yan, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is.
with God, with what God has done, ano mang ginawa ng Lord sa atin, ano man ang binigay ng Lord sa atin, I believe these are possible. Posible po ito. Kaya nga po, ngayon, bilang mga mananampalataya, ano ang ginagawa natin? Sasaliksik tayo sa banal na kasulatan at hindi natin pinagdududahan ng mga nababasa natin at nakasulat doon. At mababasa mo doon ang winika ng Ama, gusto ng Ama, kalooban ng Ama para sa atin. Amen? So ngayon, ano yung prayer ni Jesus? Ano yung gusto ni Jesus para sa atin? Mula pa kanina, nag-umpisa tayo. Gustong-gusto ng Diyos na malaman natin ang kanyang will. And take note of that. Ibig sabihin pala, ano man ang kalooban ng Ama para sa akin, para sa inyo. Gusto ni Lord, maintindihan natin ang mga yon. So ngayon, meron po ako itatanong, paano ba natin malalaman, how can we know His will? Paano natin malalaman ang kalooban niya? Well, honestly, kung natatandaan din po nyo, nakaraang linggo din po ito, pinakita ko sa inyo na mayroong paraan na gusto ng Diyos malaman natin. Isa sa paraan ay walang iba, para malaman ko kalooban niya, is none other than through the Bible. May Bible kayo, may Bible ako, pag binasa nyo yon, mababasa nyo doon ang gusto ng Lord na kalooban niya. Makikita nyo doon kung gusto niya tayo nagka-quiet time. Makikita niya doon kung gusto niya tayong nagbibigay galang. Makikita niyo doon kung gusto niya na pagka tayo nagagalit o whatever. Mababasa through the Bible. It is known. Ang tawag po natin doon ay revealed will. Hayagang kalooban. Sa pamamagitan ng Biblia, hindi mo na dapat itanong kung ikaw ay magpapatawad. Nakasulat na yun eh. Kung ikaw ay magsisimba, kung ikaw ay uunahin mo ang Diyos. Bakit hindi mo na dapat itanong? Dahil nakasulat na, mababasa na sa pamamagitan ng Biblia. At kadalasan, pagka nagbabasa ka ng Biblia, meron ka mababasa doon ng mga prinsipyo na pinapairal niya na dapat mong sundin. And so through the Bible, through that Holy Scripture na inalaw ng God na magkaroon tayo, gusto niya, mabasa natin yon. At pag nabasa natin yon, doon pa lang makikita na natin kung ano ang kalooban niya. Pangalawa, ang will ni God, nalalaman natin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen? Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin, Holy Spirit na noon ay wala ang mga tao. Pero today, pag tumanggap ka kay Lord, meron ka Holy Spirit. Kaya nga mababasa mo sa banal na kasulatan, Romans 8:9, pag wala kang Holy Spirit, you do not belong to Him. Amen? Kaya nga sa 1 Corinthians 3, nagpapasalamat tayo na tayo ay templo ng Banal na Espiritu Santo. Na ang tawag natin dyan, may mga bagay na hindi mo mababasa, pero dahilan sa Holy Spirit, ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng tinatawag nating hidden will. Yung mga nakatago, yung mga hindi nababasa. At yan po ang ginagawa ng Holy Spirit. And if you receive the Lord, I believe you have the Holy Spirit. I believe na yung Holy Spirit na yan kaya ibinigay sa atin, ang dami po niyang trabaho gagawin at isa-isa po niya yan tutuparin sa atin. Ngayon, anong pwede kong gawin? Well, today, what I can do is read to you what 1 Corinthians chapter 2 verses 9 to 12 declared. Ano ang sabi? But as it is written, eye has not seen, nakasulat, hindi nakikita ng mata, hindi nadidinig ng tenga, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. So if you love God, we love God, I know that, meron pala siyang inihanda na hindi nakikita ng mata, hindi nadidinig ng tenga. Take note of that verse. Amen? Hallelujah. To God be the glory. The things which God has prepared for those who love Him. You love God? Take note of verse 9. Meron siya inihanda. Hindi nakikita, hindi nadidinig, hindi naintindihan, but God will reveal it to you. So, pamagitan ano? Verse 10. Let's read verse 10. But God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Amen. Hallelujah. Pero ituloy pa po natin. Di pa po tayo tapos. Verse 11 and verse 12, for what man knows the things of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God, except the Spirit of God.
Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Oh Lord, thank you so much. This is a wonderful promise. Yung hindi nakikita na aming mata, hindi nadidinig na aming tenga, inianda mo na pala, at malalaman namin sa pamagitan ng Holy Spirit na meron kami na tinanggap namin mula sa iyo. And we thank you for that, Lord. This is a wonderful promise. Para sa ngayon, hindi kami nangangapa, hindi kami nag-aalala, hindi kami sabihin natin parang bulag na hindi namin nakikita. Pero Father God, through your Holy Spirit, may mga bagay na malalaman namin, ang Holy Spirit mo magpapaalam sa amin. And I thank you, Lord, for that. Nasagot po natin, mga kapatid, yung unang focus ni Kristo. Anong unang focus niya? Na higit sa lahat, ang kanyang pagkain, sabi niya, ang pagkain ko to do God's will. Meron bang will and Lord sa atin? Meron po. May will and Lord para sa inyo. At naniniwala ako if you will continue to fellowship with the Lord and continue to search the Scripture. Ngayon, meron kang Holy Spirit. Ngayon, binigyan ka ng life ng God. Ang daming ginawa ng Lord sa iyo, malalaman mo. Hindi pwedeng hindi. Amen. Pangalawa, gusto ko pumunta tayo dito sa pangalawang declaration ni Jesus. Hindi lamang malaman ang will ng God. Well, actually, sa John 4:34, ano sabi? My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ang pagkain ko, ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinapagawa niya. Pansinin, sabi niya dito, my food, ang aking pagkain, ay ano? To finish His work. Ganapin, ito pa rin ang ipinapagawa niya. Alam nating lahat na ang Panginoong Jesus, for your information, ay mayroong trabahong ginawa dito sa lupa. Take note of that. Nagawa niya yon, natapos niya yon, lahat-lahat ng naniniwala akong pinagawa ng Ama sa Kanya ay Kanyang natapos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ilan lang po ito sa mga tinapos ng Panginoon Jesucristo. 1. Jesus came to save us from sin. Naparito siya para iligtas tayo, kayo, ako, tayong lahat. Saan? Sa kasalanan. Kaya po may nakasulat na 1 Timothy 1:15. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Dito po dineclare ni Pablo, naparito ang Panginoong Jesucristo para iligtas tayo sa kasalanan. And true enough, alam po ninyo, na binanggit po ito many times ng Panginoon, nandito siya para tayo ay patawarin, nandito siya para iligtas, narito siya para tayo ay palayain dito sa tinatawag nating kasalanan. Nagawa ba ito ng Panginoon? Opo, I can honestly say yes po. Pangalawa, Jesus came to give us life. Naparito siya para tayo bigyan ng buhay. That is the reason why siya ay namatay doon sa krus, at nung mamatay siya, now He can come in to us. John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Nagawa ba ito ng Panginoon? Opo, nagawa po niya ito. Naparito po siya para bigyan tayo ng buhay, at naniniwala po ako kaya ngayon tayo ay magkakapatid dahil kasi tinanggap ko ang life niya, tinanggap niyo life niya, at lahat ng tumanggap kay Kristo, merong life ng Panginoon Diyos. Third, He came to destroy the works of the devil. Ito po yung mababasa natin sa 1 John chapter 3, verse 8. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this reason, the Son of Man, or the Son of God, was manifested that He might destroy the works of the devil. Ano man ang pagkaintindi po niyo, kapangyarihan ng demonyo, huwag po kayo mag-alala. He was already defeated. Amen. Bagamat siya ay tinatawag na Prince of the Power of the Air at tinatawag na God of this age, don't worry. Why? Because tayo ngayon, nung tumanggap tayo kay Kristo, tayo kasamang itinaas ni Kristo.
kasamang pinaupo sa kanang luklukan na Ama, and so tayo po'y nasa taas at ang ating kalaban ay nasa kalawakan. Meaning, ano ginagawa ng Diyos ngayon? Tinatapakan natin ang kalaban, nasa baba natin ang kalaban, and because of that, kung di mo ito kakalimutan, na ang kalaban ngayon ay defeated and powerless. Please don't forget that. Amen? So ito yung pangatlong ginawa ng Panginoon Hesus Kristo. Pang-apat na kanyang ginawa, Jesus came to redeem us from the curse of the law. Naparito siya para palayain tayo sa sumpa ng kautusan. Kaya po yan nakasulat ang Galatians 3 verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Actually, pwede pa ako maraming idagdag dyan. Babagitin ko na lang. He came para ang blessing ni Abraham sumaatin. Kung natatandaan po niyo, nakasulat yan sa Genesis. Amen. Yan ang plano ng God. Ano mang blessing meron si Abraham, gusto ng Lord dumating sa atin. He came also para mabaptize tayo ng Holy Spirit. Bakit natin kailangan ng baptism? We need that for empowerment. He came para ang Hudyo, meaning the Jews, pati Hentil, Gentiles, maging isa. At mababasa ninyo to sa tinatawag nating Epeso. At dahil sa ginawa ng Lord, ang dami yung ginawa ng Lord. Amen? Minsan siyang naparito at lahat ng ginawa niya para sa atin. At yung ginawa niya, pagka ito'y nalaman mo, pinaniwalaan mo, tinanggap mo, maraming buti itong idudulot sa iyo. Now, dahil sa natapos, dahil sa nagawa ni Kristo, nagkaroon po ako kayo ng pagbabago sa ating buhay. And please don't forget that. Kaya nga po tayo kahit gaano kasama noon, pag tinanggap mo si Kristo, pinapalitan niya yon. Kung gaano ka kahina, pinapalitan niyo ng Lord. Dati mahina ka, dati. Pero ngayon hindi ka na mahina. You're now strong. But you have to believe that. Dati kan sabihin natin, nasa kadiliman, dati. Pero ngayon nasa kaliwanagan ka. At ang liwanag ng Diyos ay patuloy na nagliliwanag sa atin at marami itong nagagawa sa ating buhay. Ang tanong ngayon, paano tayo ngayon, Pastor? Meron ba tayong gagawin? Meron ba tayong trabaho? Dahil kasi si Kristo naparito, ang dami niyang ginawa at ang ginawa niya, inangkin natin. At ngayon tayo naman, ngayon naging Kristiyano tayo, ngayon tinanggap natin si Kristo, meron pa ba tayong gagawin? Now, please don't get the idea na tayo ngayon ay wala nang gagawin. Meron pa ho. Pero yung gagawin natin ay nakasalalay sa nagawa ni Kristo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Punta tayo sa ating kaligtasan. Patuloy natin binabasa ang Efeso 2:8 sa 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Amen. Ayun dito, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Is that correct? Yes po. Na-save ka sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. And so, nagkaroon ka ng pananampalataya kay Lord. That day, na-save ka. Now, ayon dito, kung itutuloy natin ang pagbabasa, bigay ko sa inyo, ano binasa natin, Ephesians 2, 8, and 9. But let me read to you Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that He should walk in them. You were His workmanship. Tayo po yan. Amen. We were created in Christ Jesus for good works. Take note. Anong sabi diyan? Which God prepared beforehand that we should walk in them. Pastor, akala ko ba wala na tayong gagawin pagka nasa biyaya? No, that's a wrong understanding. Amen. Sa totoo lamang, kung kunyari gagamitin ko yung terminology na yon, kunyari, tanongin mo, Pastor, wala na akong gagawin yan, alam ko. Well, honest to goodness, wala ka na talagang gagawin. Let me explain it this way. Are you ready? Una, bakit wala ka nang gagawin? Dahil patay ka na. Patay na tayo. And don't forget that. Dahil nung mamatay siya, sabi ng Bible, kasama ka namatay. So patay ka na. Correct? Yes.
Now, huwag mo naman itong kakalimutan. At siya na nasa iyo, siya yung patay na binuhay, at ngayon, siya ang buhay mo. What? O ulitin ko ulit, para maintindihan natin. Kristo yung namatay, kasama ka namatay. So kaya wala kang gagawin, patay na tayo. Kaya lang, si Kristo na namatay ay nabuhay. At yaman din lang siya ay buhay, siya ngayon ang buhay mo. At ito pa, ang Holy Spirit na nasa iyo ang gagawa. Amen? Huwag mo itong kakalimutan. Hindi ikaw ang gagawa. Dahil kasi yan yung pangalawa, pagkatapos mo makakilala kay Lord. The next target of the Lord ay talagang mawala ka sa eksena, kaya niya pinatay tayo. Actually, yan ay mga spiritual, patay na tayo. Pag patay na tayo, hindi ka na nakapokus doon sa iyong magagawa, nakapokus ka doon sa Kanya na nasa iyo na may magagawa. That is the reason why we always claim Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Take note of that. Hindi na ako ang nabubuhay, but Christ lives in me. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. And the life which I now live in the flesh, at yung buhay na ibinubuhay ko ngayon sa laman, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Praise God. Amen. Kaya nga po pag binasa nyo ang epistle at binasa nyo ang Biblia, makikita nyo matutuwa kayo, mabe-bless kayo. Bakit? Dahil kasi pag nabasa mo yung sinulat ni Pablo, ano ginagawa ni Pablo sa mga nababasa na? Kunyari, Ephesians, Colossians, Romans, mababasa mo doon, ang ini-establish ni Pablo, una sa lahat, pag binabasa mo, ini-establish muna niya ang position mo. Ikaw, kung sino ka kay Kristo, yun ang ginagawa niya. At pag nakita mo kung ano yung mga ginawa ni Pablo, na doon makikita mo na hindi niya tinatalakay kung sino ka in the flesh. Ang tinatalakay niya doon ay walang iba kung sino ka in the spirit mula nung ikaw yung makipag-isa kay Kristo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. And this is my prayer today. That God will open your eyes. Amen. God will give you understanding na makikita mo ang sarili mo na kay Lord. Makikita mo ang sarili mo in the Spirit. Bigyan ko kayo example. Kunyari, binasa mo ang Efeso. Sinasabihan niya mga taga-Efeso, mapapansin nyo ito sinulat ito ni Pablo sa mga taga-Efesos at ano ang sulat niya sa kanila? Una sa lahat, pinakita niya sa kanila na sila ay saint and faithful. Santo at tapat. Mababasa niyo ito, Ephesians 1 verse 1. Paul, sino sumulat si Paul? Ano sabi niya? An apostle of Jesus Christ by the will of God. To the saints, sino yung sinulat niya? Mga taga-Ephesians, who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Wow! Take note. Sila ay santo. Sila ay tapat. Sila ay, why? Because they are in Christ Jesus. So meaning, ang gusto ni Pablo, makita ng mga taga-Ephesians na sila ay mga santo at mga tapat. That's what Paul is trying to establish to them. Kaya nga panagbabasa ka ng aklat, lalo po itong mga itong epistle, Ephesians, kung babasahin nyo, makita mo ang sarili mo in Christ. Yan po yung binabanggit ni Pablo. Pangalawa, ano sabi ni Pablo? Blessed, pinagpala, Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Yan ang nakita ni Pablo. At gusto ni Pablo makita ng mga taga-Ephesians na blessed sila. At ngayon, ikaw, dahil kasi ikaw ay nakay Kristo, what Paul wanted you to see and discover, blessed ka. Ngayon, tinasabi ko sa iyo, blessed ka. Hindi ka kawawa. Amen. Pwedeng sabihin mo sa akin ngayon, Pastor, kawawa ako, api ako. That's in the natural, nararanasan mo to. Pero kung ilalagay mo sarili mo in the spirit at paniniwalaan mo sinabi ng Lord, mula sa araw na to, sinasabi ko sa iyo, you're blessed. Kanina, ano binanggit niya? Sila yung mga santo, mga faithful. Ito, ano yung pangalawa? They are blessed. Let me give you the third one. Chosen before the foundation of the world. Ikaw ay pinili, nahirang bago pa ang pundasyon. Ephesians 1:4. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy
and without blame before Him in love. Let me give you the fourth one. You are accepted. Mababasa ito sa Ephesians 1:6. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. My God, accepted ka ni Lord. My God, kung hindi ka man tanggap na ilang mga tao, don't worry. Ang pinaka-importante, accepted ka in the beloved of the Lord. Kung magagawa mo lang mula sa araw na to, dahil kasi marami ating nangyayari, may mga karanasan tayo, pangit. Amen. Pero according sa sinasabi ng Lord, kung matatanggap mo yan, basahin mo yan, paniwalaan mo yan, tanggapin mo yan sa iyong puso, i-meditate mo yan, memorize mo yan, you are accepted by the Lord. That's your spiritual position. Panglima, may binanggit dito, you're redeemed and also forgiven. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Wow! Ang daming binabanggit sa banal na kasulatan, sa totoo lang, kung paniniwalaan mo, ngayon pa lang, binabanggit ko sa'yo, bless ka. Ngayon pa lang, hindi ka kawawa. Ikaw ay pinagpala. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa'yo, kunyari kahit may nararamdaman ka kang kahinaan, kung paniwalaan yan, paniwalaan mo yung sinabi ng Bible, you're strong. Huwag mong paniwalaan yung sinasabi ng karanasan natin, kawawa ka, pero before God, hindi ka kawawa. And please, start training yourself. Start developing this to yourself. All you have to do is to read the Bible, know the truth, believe it with your whole heart. Amen. Hindi lamang yan, sabi pa dito sa Efeso, made known the mystery. Marami tayong hindi alam, maraming misteryo ang nasasabi natin, pero God promises, sabi dito, having made known to us. Kanino? Sa atin, sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ang alin? The mystery of His will. According to His good pleasure, which He purposed in Himself. Amen? Oh Lord, thank you. Hindi lamang yan, may pampito pa. Obtain an inheritance, tumanggap ka ng mana. Alam natin, ang pinag-aralan natin ng mana, amen? Iba ang mana ng panganay, iba ang mana ng ibang mga kapatid. But today you're connected with the Lord, si Jesus, ang panganay. Ano mang minana ni Kristo, minana mo. Kaya pala ngayon, hindi niyo mo napapansin, whatever He received, mula nang mamatay siya, meron siyang ginawa. Whatever He has, you have. Amen? Ano man ang ginawa sa Kanya, yun ay nangyari sa iyo if you will only believe it with your whole heart. Ano sabi sa Ephesians 1:11? In Him also, we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Wow! Lord, salamat sa mana. Amen. Bagamat ngayon siguro sabihin natin, wala kang kamag-anak na pwede kang pamanahan. But can I tell you, mula nung tumanggap ka kay Kristo, nakiisa ka kay Kristo, anumang mana na tinanggap niya, tinanggap mo. At depende yan sa pananampalataya mo. Ako, patuloy ako maniniwala na kung ano si Kristo, yun din ako. Kung ano tinanggap ni Kristo, tinanggap ko. At kung ano ang tinatawag natin mga pagpapala na Kanya natanggap, ay natanggap mo rin. Kauli-ulian, hindi lamang yan, ang sabi po ng ating banal na kasulatan, you are sealed by the Holy Spirit of promise. In Him, you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Mga kapatid, binasa ko lang po itong ilan sa inyo. Ano yung ating pangalawa? Anong pagkain daw ni Kristo? Anong focus? Ang ibig ko sabihin doon ni Kristo, doon nakapokus ang kanyang mata. At saan nakapokus si Kristo? Matapos niya ang pinapagawa ng Ama sa Kanya. Bakit ko to tinuro? Para ipaalam sa inyo, mga kapatid, na una sa lahat, may ginawa siyang pagbabago sa iyo. At sa pagbabago na ginawa niya sa iyo, kung mula sa araw na to aangkinin mo to, wala hong problema para magawa mo kung ano pinapagawa ng Ama. Dahil kasi marami tayong mga excuses. Marami sinasabi ng mga tao,
Lord, wala akong alam. Sorry to tell you, kapatid, in Christ, God has given you wisdom. Pwede mo sabihin sa akin, Pastor, mahina ako. No, in Christ, you're strong. Amen. Kaya nga dito ginawa ni Pablo, in-establish niya sa mga kinakausap niya, itinuro niya sa mga kinakausap niya, na spiritually speaking, merong ginawa ang Diyos sa atin. Actually, wala ho tayong reason. Wala ho tayong pangangatwiran pwedeng ungkatin para banggitin. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay, pwede mo talaga sabihin, pero by the truth, katotohanan, hindi mo talaga pwedeng sabihin yon. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ako'y mahina. No, you're wrong. Hindi ka mahina. Kasi may Kristo ka. Na ikaw ay kawawa. No, may Kristo ka. Si Kristo na nasa iyo, ang actually una sa lahat nagpala sa iyo. Hindi ka kawawa. Amen. Hindi ka mahina. Amen. Hindi ka sabihin po natin na walang matututunan. The Holy Spirit is enough. Dahil kasi He's the one who's going to give you itong tinatawag nating kaalaman. Pinagpala ka na. Mula sa araw na to, alisin natin yung mga kaisipan yan na para baga naglalagay sa atin sa kalagayan na tayo'y kawawa. Hindi ka kawawa. The mere fact na tinanggap mo si Kristo, pinagpala ka. Maybe today, nag-aantay ka, ikaw ay may kalagayan na hindi maganda. Please, don't focus. Huwag may lagay ang isip mo sa mga bagay na yon. Paniwalaan mo ang sinabi ng Bible. Anong papaniwalaan ko, Pastor? Lahat ng ginawa ni Kristo ay nagawa mo at magagawa mo. Lahat na nangyari kay Kristo nangyari sa iyo. Kung papahintulutan mo, natanggapin ito sa iyong puso. Actually, sa pinakita ko sa inyo, dahilan dito, take note, sa position natin, pwede ka nang gumawa at makagawa. Amen. Kung uungkatin mo at babanggitin mo yung mga kalagayan mo, ako'y mahirap, mahirapan ka. Ako'y kawawa, kawawa ka. Actually, hindi na yan totoo sa iyo. Bagamat literally, physically, totoo yan sa ating mga buhay, pwede bang mula sa araw na to, palitan mo yan? Dahil kasi, una sa lahat, ikaw ay na kay Kristo. Amen. Ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay mananampalataya. Ang daming nabago sa iyo. Kaya pala ganito ang approach ni Pablo. Amen. Anong ginawa ni Pablo? Pinakita sa kanila, sila ay pinagpala. Pwede ngayon, kawawa ka, pero kung maniniwala ka sa ginawa ng Diyos sa iyo, pinagpala ka. Hallelujah. Kung tatanggapin mo lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya nga po ito, pag binasa mo ang Efeso, binasa mo ang Colossians, binasa mo pa yung ilan. Doon mo makikita na ikaw ay hindi na mahina. Noon mahina ka. That is true. Before, you are weak. Today, you're not weak. You're strong. Pwedeng totoo, malayo ka noon kay Lord. But the mere fact, the moment na tinanggap mo siya, hindi ka na malayo. Malapit ka na. At huwag mong tatanggapin yung sinasabi ng mga tao, pandaraya ng mga tao, pandaraya ni Satanas. No, you have to start believing kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung sino ka. Ganang akin, tatanggapin ko to, papaniwalaan ko to, and I will never stop believing them. Purihin mo ang Panginoon Diyos today. Again, dahil kasi bakit ang dami niyang ginawa sa atin? Isa lamang ang ginawa mo, tinanggap mo si Kristo. At nung tinanggap mo si Kristo, kung babasahin mo ang banal na kasulatan, magme-meditate ka sa Word of God. Dito mo makikita na ang nagawa ni Kristo, magagawa mo. God is assuring you, me. Amen. Kaya pala ganun ang ginawa ni Kristo sa John 4. Saan siya nakapokus? Ang sabi niya, ang pagkain ko, ito pa rin ang kalooban ng Ama. May kalooban ng Diyos sa iyo. I will honestly tell you, meron. Patuloy ka lang, magpatuloy ka sa Kanya, saliksikin mo, Lord. Huwag ka magsawang magbasa ng Biblia, huwag ka magsawa sa quiet time, huwag ka magsawa sa pakikinig ng salita niya, huwag kang magsasawa sa relasyon na meron ka sa Kanya. Amen? You will definitely know His will. Pangalawa, magagawa mo yung pinapagawa ng Ama. Amen? Sa totoo lang, may pinapagawa siya sa akin, may pinapagawa siya sa aking may bahay, may iba-iba pinapagawa sa atin. Depende po yan sa kung ano ibibigay niyang kaloob sa iyo. But please, never doubt God. Continue to believe in God. And He will be gracious to you and me. Patuloy tayong pagpapalain niya. Magpatuloy ka lang.
ipapaalam sa iyo ng Lord ang kanyang kalooban para sa iyo. May magagawa ba tayo? Meron, by the help of the Lord. At mula sa umagang ito, I believe, naintindihan mo na katulad ni Jesus, may kalooban ng Ama sa kanya, may kalooban ng Ama sa iyo. Kung paano natapos niya ang pinapagawa ng Ama, I can honestly tell you, matatapos mo. Siyempre, para matapos mo to, gawin mo. At bago mo to gawin, malaman mo. And God is good. He will allow you to know them. God bless you, kapatid. I pray to God na tayo ay patuloy na magsasama-sama pa, patuloy tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. God bless you. Tayo po'y manalangin. Ama sa langit, nagpapasalamat kami muli sa magandang umaga na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, dahil malalaman namin ang kalooban mo sa aming buhay. Why and how? Because we have your Holy Spirit living in us. At salamat din, Lord, matatapos namin kung ano man ang iyong ipapagawa sa amin. I commit to you, Lord, lalaki at babae na nakikinig sa iyo ngayon. I pray na mula sa araw na to, ipabatid mo sa amin ang iba pa na ipapagawa mo sa amin. At nagtitiwala kami, Panginoon, na itong aking kapatid na to na nakikinig sa iyo, magpapatuloy siya sa paglago. Magpapatuloy siya sa pag-aaral. Magpapatuloy siya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. God's people say, Amen. Amen. Mga kapatid, atin pong gaganapin ang ating pong banal na hapunan ngayon. At mangyari lamang pong kunin po ninyo ang mga elemento. Kunin po ninyo ang tinapay. At kunin din po ninyo yung grape juice. Kung ano man po ang inihanda ninyo ngayon. Babasa po ako ng ilang talata sa banal na kasulatan at katulad po ng ating naging kaugalian. 1 Corinthians chapter 11, let me read verse 23. Sabi po dito, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it, and said, Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Gawin po natin to habang inaalala natin ang Panginoon. Kanin na po natin ang tinapay. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Pwede na po nating inumin. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. May God bless us all, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Salamat po na marami. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor Efren, for your words sa amin. And I pray everyone na nakikinig ngayon will be blessed and have been blessed sa message na nirelease sa atin today. And I pray na yung revelation na na-receive nyo this morning will makikarry nyo hanggang for the rest ng day na to, itong week na to, hanggang sa Saturday, na magkakaroon siya ng fruit sa ating mga buhay. And I pray kung paano tayo na-bless, marireceive natin yung blessing na sinabi ni Lord sa atin. Sabi sa Numbers 6:24, The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. I know that this year na naranasan natin na pandemic, it caused us troubles, it caused us worries. But God said sa atin that He will give us peace. Yung peace na binibigay niya sa atin is yung peace na hindi katulad ng sa mundo. But it is a peace that surpasses all understanding. And it will guard our heart and it will guard our mind. Can I just pray for every one of us?
Amen. Father God, I thank you po for your word na nirelease niyo po sa amin through Pastor Efren. I pray that everyone who have received this will be encouraged po sa kanilang mga life. That yung aming life po has been good because of you. Our life po has been great because of what you have done sa amin. And Lord, I thank you because mararanasan po namin yung peace na yan na pinagkakaloob niyo po sa amin. Yung katulad po ng peace na sinabi ni Jesus na binigay niya po sa amin, na hindi po katulad ng peace na nararanasan ng mundo, but rather the peace po na kahit anuman po yung nangyayari sa paligid namin, to our right, to our left, though there are distractions, though there are diseases, sicknesses, but we are at peace that you are with us and you are greater than anything that is in this world. Father, I pray that we will receive your blessing as we dismiss po yung bawat isa sa amin, even na sa bahay na po kami, marireceive pa rin po namin yung blessing na yan na pinagkaloob niyo po sa amin. Kung paano po sinabi sa Bible, through the 1,000 generations ng aming mga anak, sa aming magiging mga apo at sa kaapu-apuhan pa namin, marireceive na amin yung blessing na yan na pinagkakaloob po sa amin. Father, I thank you because this day po, whatever words po na kiniklaim ng bawat isa will become a reality po sa aming mga buhay. I thank you, dear God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you again, church. See you po next Sunday as we gather again online. And we are hoping na malapit na yung day na magkakasama-sama po tayong muli. Actual and live. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Muli po mga minamahal na kapatid sa Panginoon, nais kong gamitin itong time, itong opportunity to, na batiin yung ating mga kapatid na sasapit sa kanilang kaarawan. Ito po, December 6, si Nestor Bersosa. Happy birthday, Nestor. December 6 din, si Ace Patrick Abelia. At December 6 din ay si Justin. Happy birthday sa inyo. December 7, nais ko pong batiin ang ating po minamahal na pastora, Lalen, nasa Dubai. At medyo siya po ay kita niyo maganda yung buhok. Katatapos lang po niya yan ng kanyang chemo. Pero again, pastora, happy birthday. God bless you. Tapos Wednesday po, January 9, birthday po ni Net Castillo. At December 12, Saturday, Suzette, happy birthday. May God bless you all. Nais ko din pong patiin ang mga nagkaroon ng kanilang anibersaryo. Ito po ay December 6, si kapatid na Ruben, Diana Palad, 42 years na pala sila. Wow! Praise God! Si Tani sa Kasiria ay 12 years ng kasal. Ito ay December 7. God bless you both. Pagkatapos December 11, si John saka si Pinky Garcia, 11 years ng kasal. 4 years. Ba't nakalagay dyan 4 years? At dito nakalagay 11. Di ko alam kung anong tama. So be it. Amen. At si Red saka si Alex Reyes sa December 11, 3 years na. Happy anniversary sa inyong lahat. At happy birthday ulit sa mga sumapit na kanilang kaarawan. God bless us all. Amen. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. Yeah. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the
sing, sing, and make music with the heavens.